Good morning guys! Good morning guys! So, andito pa din tayo. Hi guys! Good morning! Itong 7:43, tayo ay pupunta ng Euphoria Floral Village. Pag-umigiri tayo. Different colors. Oh my goodness, ang ganda! Mga! Euphoria Floral Village. Tapos may mga all. Si Totoro pa din. Ang super daming Totoro dito, guys. World of Eric Carle. Kilala nyo ba yun, guys? Grabe, hindi ko alam kung nabibigyan ng justice ng camera yung totoong nakikita ng mata ko. Pero in person, guys, apakaganda niya. Ganito ang flood control nila dito, guys. May accountability. Good morning, guys. It's 6:31 in the morning. And it's already November 18. Ang aga natin, guys, nagising. Medyo malayo-layo guys ang ating pupuntahan. Tayo ay pupunta ng Euphoria Floral Village and Beppu. Ang biyahe doon guys is like around 2 hours going to Beppu. Tapos papunta naman ng Euphoria is mga another 1 hour ata. So magkakalayo siya guys. So para masulit natin yung trip and para maaga-aga din tayo makabalik ng Hakata, gumising ako ng maaga for this. Ang start naman guys ng biyahe papunta ng Beppu is 6 o'clock. So, pwede tayo matulog guys sa train habang papunta tayo ng Beppu. And, guys, grabe, ang lamig sa umaga. Ang lamig guys, buti na lang. Ang suot ko parang heat-tech na sweater, tapos turtleneck din siya. So, alam niyo yung mga pang winter level na suot. Yun na yung suot ko ngayon guys, ngayong umaga kasi alam ko umaga sa Japan sobrang lamig. Kaya guys, maglakad-lakad na tayo papunta ng Hakata Station. Tapos siguro guys, bili muna tayo ng yung hangin. Bili muna tayo guys ng water or any makakain natin while nasa biyahe. Ang lamig. Aside from itong suot ko ngayon, may dala pa akong jacket. Kasi yung pupuntahan nating Beppu and Euphoria, yun ay ulubundukin guys. So, for sure, mas presko doon and mahangin. So, mas mabuti nang hindi tayo lamigin pag dating natin doon. Dapat prepared tayo. Ang napareserve ko last time guys na ticket, alas 9 ng umaga. So, since guys, di ba, 2 hours yung biyahe papunta doon. Pag umalis ako ng 9, dadating ako doon ng 11, patanghali na. So parang sayang yung oras. So ito, gumising ako ng alas 6. Tapos biyahe tayo, dating tayo doon mga alas 8. Sakto guys, kasi alas 8 siya nag-open. Tsaka para madami-dami tayong malibot guys, yung tipong hindi tayo nagmamadali. So ngayon, since alas 9 yung nabukong ticket last time, I mean yung seat reservation, so magbubuk ako ngayon guys ng pang alas 7. Ito guys ang Hakata Station sa umaga. Tahimik, walang katao-tao. Unlike talaga pag gabi, no? Yung tipong punong-puno to ng ilaw. Pati yung Christmas tree bukas. Tapos yan yung parang mga structures dyan, di ba? Punong-puno dito ng tao pag gabi. So ngayon tahimik siya kasi umagang-umaga pa lang. Dahil muna tayo guys ng Family Mart. Bili tayo ng water. Dito lang din ulit tayo kung saan tayo bumili ng coffee last time. Pwede na to. Tubig. Pag-onigiri tayo, ano? Ito dalawa. Kabili na tayo ng tubig and onigiri. So, balik tayo dito guys sa seat reservation. Epic fail tayo guys. Di ba nagising tayo ng maaga? Tapos sabi ko, magpapa-reserve tayo ng bagong seat ticket papunta ng Beppu ng mga oras ng alas 6 or 7 o'clock onwards. Guys, epic fail kasi ang pagka-check ko dun sa mga bagong tickets, ang available na oras papunta ng Beppu, alas 9. So ano yung purpose ng pagising natin ng maaga niyan? Although nagpa-reserve naman ako ng ticket ng maaga, pero ang napa-reserve ko kasing oras alas 9. So yun guys, pag magpapa-reserve din kayo next time,
gawin yung firm na yung decision nyo kung anong oras kayo pupunta. So ngayon, since alas 9 pa yung papunta ng Beppu na nakita ko, ang ginawa ko na lang, nag-check na lang ako ng Yufuin. Iniba ko na lang guys ang ating itinerary, binaliktad ko na lang kasi ang initial plan natin, Hakata to Beppu and then Beppu to Yufuin tapos pabalik ng Hakata. Pero ang ginawa ko ngayon, since alas 9 pa talaga ang papunta ng Beppu, uunahin ko yung Yufuin. So ang pinakamaagang oras papunta ng Yufuin guys, itong 7:43. From Hakata, papunta ng Yufuin, dadating tayo ng 10 o'clock ng umaga. Babalik na rin natin ang ating itinerary. 7:43 sa track number 5. Sasakyan daw nating train yung UFO 1. Ang nakalagay kasi doon guys na station is Beppu, hindi naman Yufuin. So hindi ko alam kung magiging tama ba to. Pero sige, kung mapadaanan tayo ng Beppu, kung sa Beppu tayo dadalhin, okay, sige. Kasi yun naman yung yung initial plan natin kung saan talaga tayo pupunta. Yung guys, so nakikita nyo ba yung 7:43? Yung Beppu via Kuromi. Hindi ko kasi sure kung pagpupunta ka ba ng Beppu, kung pupunta ka ba ng Yufuin, dadaan ba siya ng Beppu? Kasi kung ganun, edi sa Beppu na lang tayo bumaba. Platform number 5. Okay. So I guess tama naman ata yung sasakyan natin. Let's hope for the best guys, hindi tayo maligaw. Ang aga natin magising para maligaw. Ano tayo ng UFO 1. And medyo kinabahan pa ako kasi di ba hindi naman Yufuin yung nakalagay dun na destination yung nakalagay sa taas Beppu. So before ako sumakay, tinan ako muna yung parang conductor ng train. And sabi niya okay, dito naman daw. And nakaupo na tayo ngayon sa ating reserve ticket, which is itong seat. Di kita? Seat A. Okay, so ang alis nito is itong 7:43. Then ang oras na yun ay 7:43. So, sakto. Umaandar na guys. Umalis na. Di ba? Galing. Very on time ng Japan. Saktong 7:43. Umalis yung train. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And ayun, nakababa na tayo ng Yufuin Station. And nandito tayo ngayon pupunta tayo ngayon sa Yufuin Floral Village. Oh my God, guys. Pag pupunta talaga kayo dito, i-research nyo muna ng malala ang weather. Pagbaba ko ng station, ang lamig. Behind freezing. Ang weather ngayon, it's giving winter weather. Right now, it's 8 degrees. Pero it feels like 5 degrees because of the hangin. And guys, 5 degrees is already winter level. Nanginginig na ako sa lamig. In-expect ko naman na malamig na dito. Pero ang hindi ko in-expect, sobrang lamig pala. Pati na lang talaga naisipan kong dalhin tong jacket. Woo! Alam mo yung feeling na naghawak kayo ng yelo for 5 minutes yung hinawakan yung ganong lamig? Yun yung nararamdaman ng kamay ko. May ano na siya. Different colors. Oh my goodness, ang ganda. Itong Yufuin Floral Village, parang inspired siya sa Studio Ghibli na mga movies. So yun yung pupuntahan natin ngayon. As a person na mahilig manood ng mga Studio Ghibli, punta tayo doon. Mamaya may mga iba-ibang kainan kasi doon sa loob eh. Tignan muna natin guys. Tapos mag-try din tayo ng mga food doon. Kasi alam ko madaming food selection doon. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right.
Try natin mamaya yung croquette na may lamang curry. Meron din yung dito eh. Siyempre, nandito na tayo guys. Itatry na natin yun. Guys, dito daw yung Yufuin Floral Village. So, dito tayo pupunta. Ito na nga! Yufuin Floral Village. Tapos may mga all. Nakalabas sa mga person. Ayun guys, may mga kwago. Ay, hindi. Squirrel pala yun. Kita nyo ba? Yun, gumagalaw. Ayun, madami pala sila guys. Pero ayan yun ang isa, oh. Nasaan na siya? Ayun. Yun guys, ito yung mga signages. King's Cross, Hogsmeade. Tapos dito guys, tingnan nyo may mga guinea pigs. Hala, naririnig nyo ba yung sound nila? Hala, may mga kambing din, oh. Me. Ay! Susungayin pa ako neto. Ay, kinakain niya yung yung kahoy. Tsaka alam niyo kung bakit may kambing. Kasi ditong part, si Heidi, kung tanda niyo siya, yung cartoon, mga bata tayo, tapos diba sa Alps siya, may mga kambing-kambing siya, nagtutupa siya. Kaya may mga kambing dito. Ito din may pa-fountain. Yung si Heidi, oh. Si Heidi, nakalutang sa fountain. Charis. Ito mga din, oh. Studio Ghibli na mga characters. Ayan. Yung pusa ni Kiki. Tapos mga Totoro. Hindi 30,000 yen. May nagpipicture sa pusa ni Kiki. Ayan, ito din yung pusa ni Kiki. Tapos si Totoro. Hala guys, nafe-feel ko parang umaambon. Hala. So ikot lang tayo dito guys ng mabilis. Tsaka baka kasi maabutan tayo ng ulan. Naku, Diyos ko Lord, wag naman sana po. Caterpillar. Sino to Caterpillar? Eric Carle? World of Eric Carle. Kilala nyo ba yun guys? Or dito lang siya sa Japan? Parang hindi ako familiar kay Eric Carle. The Hungry Caterpillar. Si Totoro pa din. Ang super daming Totoro dito guys. Mga Totoro items. So many. Kasi diba, itong store na to, Totoro. Doon kanina sa loob may Totoro. Ayan, dito din, Totoro ulit. Itong part pala guys, may Pokemon. Pokemon area. Tignan natin kung anong mga plushies ng Pokemon yung nandito. Yan o, Pokemon Shop. Mga San A. Ay, hindi. Iba-iba. Nakakaramdam na ako guys ng gutom. I guess it's time na para maghanap tayo ng kakainan natin. Meron dito guys, cup of potato chips and chocolates. Pero hinahanap ko yung croquette. May binibilhan sila ditong croquette eh. Yun yung susubukan natin guys. Hanapin natin kung saan yung banda. Pero ditong part guys, sa labas lang ng Floral Village. May mga iba-iba pang kainan. Yan, may kainan din dito. Oh. Nasaan kaya yun? Grabe ang bango. Nagugutom na ako. Ano siya? Steak. Wagyu steak. Dito naman, French fries and hot dog.
Ayun. Sa unahan pala guys yung croquette. Yun yung nasa likod ko siya kanina. Ayun o, yung pinipilahan ng mga tao sa unahan. Hindi. Kape siya, babe. Eto. Eto guys, yung croquette. So sige, bili tayo. Nakabili na ako guys ng dalawa. Grabe, dalawa agad binili ko. Diba kanina, parang wala masyadong pila nung bumili tayo. Tingnan nyo ngayon guys. Ganyan na agad guys, kabilis yung pila. Grabe, ang dami na agad. Na tayo kanina bumili and nakabili tayo ng dalawa agad. Ito guys yung vegetable. Nalalasahan ko yung, parang mas potato yung nalalasahan ko. Sarap siya. Sarap guys, parang gusto ko pa umisa. Gusto ko pong mangatlo. Sarap ng beef. What? Oh my God, sarap naman ito. Parang gusto kong pumangatlo pero ang haba na kasi ng pila. Sa tayo kumain ng dalawa. Gusto ko pa talaga pumila for another one. Kaso, ang haba na ng pila. Yun o, umabot na siya dun sa likod. So yun guys, tignan nyo yung mountain. Mukha siyang kalbo, di ba? Pero mga autumn foliage yan guys. Mga puno yan na nag-iba na ng color ng dahon. Ang ganda, di ba? Grabe, hindi ko alam kung nabibigyan ng justice ng camera yung totoong nakikita ng mata ko. Pero in person guys, apakaganda niya. Grabe, at lalo na dun oh. Yung parang buong bundok covered na ng iba-ibang dahon. Hindi na lang siguro ako pipila para matry din naman natin yung ibang food dito, no? Kasi madami namang food selections. May mga doggos. Look. Iba-ibang dogs, so cute. Pasok tayo dun sa loob. Yun, no? May mga plushies ng aso. Naririnig niyo aso kumakanta? Yan, may mga baso sila na may prints ng dogs. Pati bowl. Ang cute. Yan guys. Cute naman ito. Yun yung baso. 1980 yen. Tapos may mga stickers din sila ng puro aso. Schnauzer. Dachshund. Ooh. Ngayon kung may mga dogs kayong ganito yung breed, pwede nyo sila bilan ng sticker dito. You know, mga cute na dog charms. Ayan din may parang dog ID. Talking dog, Kyoto. Kasi iba-iba yung nakalagay na breed ng dogs. Ang cute. Kung fur parent kayo, may enjoy nyo yung mga naka-display dito. Yan, naririnig nyo? And dito pa, mga plushies ng dogs. Pwede siyang gawing dog cafe. Pero yung mga laman lang mga laman ng plushies ng dogs. Yan, tignan natin yung mga food naman dito. Food selection. Di pa naman guys yung super ambon, pero may mga bumabagsak-bagsak konti. Yung mga paisa-isa, ganun. Palabas na to guys. Dito tayo pumasok kanina. Ngayon, wait lang. So, yun na yung mga kainan sa loob. Okay, naikot na natin siya. Sige. Pero may mga kainan tayo kanina, di ba, na nadadaanan along here. So, check natin dun guys. Doon natin itry yung mga ibang food. May mga Japanese crafts item din dito. May nakita din akong shop guys. May mga miscellaneous items din sila like yun, Super Mario's na plushies. Yun na, si Luigi, si Mario. Tapos yung color silver na Mario. Tapos may sino to? Parang di quality.
Yung bawal lang dito guys magdala ng food pero pwede naman ata mag-picture and video. Gusto ko mag-try ng soft serve ice cream. Kahit ang lamig na lang feeling, no? Gusto pa nga ng ice cream. Ito may croquette pa dito kanina eh. Or yung parang siopaw-siopaw. Yung kinain natin kahapon sa Dazaifu. Mukha kasing masarap. Pero iba ata naman. Ito. May 350, 450, 400. Wala palang 450. 400 lang. 400, 350, tapos 300. Ayan, iba-iba. Ano kaya to? Pero ito mahal. 1.5 to 400. はい、いらっしゃいませ。 Hi. Chicken, chai, pork. Onegaishimasu. 一つ。400円になります。確認は最初。 Order ako guys ng bestseller nila. Which is pork. Arigatou gozaimasu. ナンバーセブン。 Arigatou Thank you. gozaimasu. Thank you. So syempre, nandito na tayo. Try na natin ang bestseller. What's the best they can offer? Ay, may food bath pala dito sa loob. Tapos may isda. May isda, ayun o. Yung ilulublob mo yung paa mo. Syempre, di ko naman bibidyon si ate na naglulublob ng paa. Tayin lang natin ang ating order. And guys, nakuha na natin yung in-order nating pork. Para nga siyang siopaw. Yung ano niya, yung bun, para siyang siopaw. Tapos, yung meat, yung init. Ang meat niya, parang shredded pork. Masarap din siya, babe. Pero kain muna tayo dito sa tabi ng river. And may nakita kong family of Filipino doon kanina sa loob. Sabi ko, try nila yung croquette kasi di ba ang sarap ng croquette. Sarap naman ang feeling na to. Tignan nyo guys, in close up. Shredded pork, di ba? Tapos may different spices, ganon. Tapos ito pa yung view mo. May pa-drainage, oh. Ganito ang flood control nila dito, guys. May accountability. Hindi binobolsa ba? Mga ganitong bagay lang eh. Maliliit na bagay. Parang bare minimum na lang, di pa kayang ibigay sa mga Pilipino. Ayun. Naging political na yung vlog. Sorry guys, sorry. Travel pala tayo, hindi tayo political. But any vlogs can be political. We can be political as much as we want to. Anyways, parang may specific ano siya. I mean, may something na lasa na parang strange sa ating mga Filipino. At least to me ha, kasi parang hindi ko pa siya nalalasahan ever before. So parang bago siya sa akin, kaya parang sarap na sarap ako. Yummy! So pag nadaan kayo guys ng Euphuin, try nyo din to. Di ko kasi alam, wala siyang English na pangalan, pero eto siya. Before kayo pumasok ng Euphuin Floral Village, makikita nyo siya, yung parang nagbebenta ng mga siopaw-siopaw, ganon. Madali lang naman siya makita kasi sa daanan naman siya mismo. Try din natin guys ang itong sweet potato chips for 500 yen isang cup. Hi, sumimasen. What please? Hi. What? Arigatou gozaimasu. Kaya meron din sila yung trinay natin kahapon sa Dazaifu. Yung ito. Masarap din yan. Arigatou gozaimasu. Meron na tayong sweet potato chips. So ito yung itatry natin dito. Ay! Sumimasen. Typical lang pala siya na
Potato chips. Gulat pa ako. Ano ba in-expect ko? Typical lang siya guys na ano. Potato chips. Pero, sweet potato chips. Pero masarap no. Hello. Pero manipis lang siya. Hindi siya yung tipong tulad ng kamote chips sa atin na medyo makapal and medyo matigas. Pero sa kanila hindi. Ba nahuhulog ko siya. The more na madami pinakain mo, mas lalo siyang sumasarap. Pero mamaya ko na ubusin. Ay! Wala ang lamig. Eto Pwede pala yun? Nagpo-produce ata ang Yufuin ng kalamansi dito sa Japan. Kaya yun yung specialty nila, kalamansi. Tapos yun, in-incorporate nila ang kalamansi sa noodles. Ooh. Amazing. Pwede pala yun. Hindi ko na matatry yun guys, sayang. Kasi babalik na tayo. Lalakad na tayo papunta ng bus. Lipat tayo ng Beppu. Beppu. Yan, umaambon na nga. Sabi ko na nga be. Yun guys, nagsa-start na magambon. Yan, lakad lang tayo dito. Pabalik. Ay, mayroon din pala mushroom pancake? Parang, hindi siya pancake. Pero dish siya ng mushroom. Tapos tino-torch nila. Ay, ito din guys, yung may croquette din sila dito. Bili tayo ulit ng croquette dito guys. Ibang stall naman siya. Pero, tikman natin tsaka i-compare. Let's go. Bumili ulit ako guys ng croquette pero sa ibang store. Tingnan nyo. Curry croquette. Croquette siya syempre na curry ang laman. Ang sarap. Medyo makalat lang kainin kasi sumabog na yung curry. Lalakad sana ako guys pabalik na ng station. Pero may nakita akong parang statue dun sa taas. And para hindi tayo hindi natin ma-miss out yun, pupuntahan natin. Lakad tayo papunta dun. May malaking statue ng aso. Grabe. Iba pala talaga ang lamig guys, no? Sa ano? Ay! May museum pala dito, Comico Art Museum. Ay. Statue ata yun ng museum, guys, no? Yung aso na nasa taas. I guess so. But let's see, let's find out. Ayun guys, naglalakad-lakad ako, diba? Hinahanap ko yung statue ng aso. Yun pala, sa loob pala siya ng museum. So, ang silver lining, may nakita tayong photo spot. Diba? Yan dyan sa bridge, tapos kita yung mountains dun. Tapos ito guys, yung mga kuha nating pictures. Diba? Maganda. May na-discover tayong bagong photo spot. Hindi man natin napuntahan yung sa aso. At least may silver lining. May na-discover tayong bagong picturean. Hindi pa crowded guys. Solo natin yung spot kanina. Hindi tayo nagmamadali. And ito na, sure na, babalik na tayo ng station. Sasakay na tayo kuha muna tayo ng ticket papuntang Beppu. Then doon natin i-spend the rest of the day. Or siguro, the rest of the day. So doon natin i-spend
yung other half ng araw natin. It's already 11:42. Actually, maaga pa, no? So, feeling ko naman maiikot natin ang Beppu in 3 hours, 4 hours. Then, right after nun, balik na tayo ng Hakata. Di ba medyo matagal-tagal din yung biyahe pabalik. So, pag nakabalik na tayo ng Hakata, syempre, explore ulit natin yung areas doon. Tignan natin yung mga magagawa pa natin. Ay, tabi tayo guys kasi may nagre-rickshaw. May rickshaw din pala guys dito. Ayun na. Hindi lang sa Kyoto, Tokyo, Osaka. Meron din dito sa Yufui nagre-rickshaw.